Magandang hapon, Baitang 4. Ako si Binibining Celeste R12. Magandang hapon po. Maaari ba magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pag-iingat at paggabay sa amin. Sana po ay ingatan nyo ang bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Naayos niyo ba ang pampasiglang gawain, mga bata? Opo. Meron ako dito inihandang video na ng ating enerhiya. Exercise tayo tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga, ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Nadagdagan ba ang inyong enerhiya? Opo. Ngayon, mga bata, may mga natatandaan ba kayo mga alituntunin natin sa bago? Maaari bang magsiupo ang lahat? May natatandaan ba kayo sa mga alituntunin? Opo. Magbigay ng halimbawa ng mga alituntunin sa silid-aralan? Makinig ng mabuti. Tumaas ang kamay kung gustong sumagot. Tama ang inyong mga sinabi. Meron ako dito inihanda mga alituntunin na nais kong sundin nyo sa loob ng ating silid-aralan. Una, mga alituntunin sa klase. Maupo ng maayos. Makinig. Respetuhin ang lahat. Huwag mahiyang magtanong. Panatilihin ang kalinisan. Meron ako ditong mga salita na nais kong inyong sagutin. Ano to? Dadaanan nyo kami. Sino pa yung hindi tumutan ko? Natatandaan niyo pa ba ang ating talakayan kahapon? Opo. O ano ang ating talakayan kahapon? Tungkol saan ang ating talakayan kahapon? Tungkol po sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Tama, tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron ako dito mga salita na mayroon ako ditong kwento na babasahin at nais ko itong inyong sagutin. Panuto, basahin at unawain ang maikling kwento, ilagay ang bilang na una hanggang panglima ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Si Juan ay lumaking ulila, bagamat hindi ito naging hadlang sa pagpupursige niya sa buhay. Sa murang edad ay namulat siya sa kahirapan, kaya naman naging bihasa na siya sa iba't ibang paraan upang siya ay makapag-aral sa elementarya. Ngunit hindi ito naging madali, nagtitinda siya ng mga basahan sa kalye at saka sa paaralan para sa pang-araw-araw na gastusin. Nagtuloy-tuloy iyon at sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang inaasam-asam at iyon ay ang kanyang diploma at nagkaroon siya ng maayos na trabaho at maayos na sweldo. Meron ako ditong mga nais kong inyong sagutin. Meron ako yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nasa kong kwento. Una,
Jovelyn? Ang una pong nangyari ay si Juan ay lumaking ulila bagamat hindi ka nag-ingat lang sa pagpupursige sa buhay. Tama. O, pangalawa. Anong pangalawang nangyari? Ang pangalawang nangyari po ay sa murang edad, namuyot siya sa kahirapan, kaya naman nag-isipan sa Diyos sa iba't ibang paraan upang makapag-aral ng elemental. Tama. Ang pangatlo? Ngunit hindi ito naging madali. Nagtitinda siya ng basahan sa kalye at saka sa paaralan para sa pang-araw-araw na nagsusunod. Tama. At pang-apat? Nakuha niya ang inaasam-asam niya na diploma. At panghuli? Panglima? Nagkaroon siya ng maayos na trabaho at maayos na sweldo. Ang galing mga bata. Natatandaan niyo pa ang ating talakayan kahapon. Meron ako ditong larawan na nais kong inyong tingnan. Ano ang inyong masasabi sa unang larawan? May nagtatanim po. Ano ang masasabi niyo sa mga larawan? May nagtatanim po. May mga nagtatanim. Kayo, naranasan niyo na bang magtanim? Opo! Ano ang unang ginagawa kapag tayo ay nagtatanim? Nagbubungkal po ng lupa. Tama. Sa larawan na ito ay nagpapakita ito ng nagbubungkal ng lupa. Sa pangalawa, anong ginagawa ng bata? Naglalagay po ng pataba. Tama, naglalagay ng pataba. Sa pangtatlo, Nililigan po yung halaman. sa pang-apat, Kukuha na po nila yung anim nila. kayo mga bata, ano ang kahalagahan ng paghahalaman sa inyo, para sa inyo? Nagsisilbi po itong pagkain sa atin. Tama, ito ay nagsisilbing pagkain at pandagdag sa ating mga gastusin. Okay. Mga bata, meron ako ritong mga salita na nais kong inyong sagutin. Panuto, piliin ang tamang sagot. Sa una, maaari mo ba itong basahin? Hindi pinayagan ng isang negosyante na mamili ng produktong maaaring ilabas sa merkado dahil siya ang nagsimula. Ano ang ibig sabihin ng may salungguhit, negosyante? Magsasaka, isang tao na nagmamayari, alipin, trabahador. Letter B po, isang tao na nagmamayari. Tama, isang tao na nagmamay-ari. Pangalawa, Si Ana ay kinaumagahan na wala ang kanyang inakapatid. ano? Ang reaksyon ni Ana? Umiiyak po. Tama, umiiyak. Pangatlo, Si Binibining Cruz ay may asam na mabiling lupain. Kaya siya ay nagsikap sa pagtatrabaho. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? Pananabik. tama, pananabik. At pang-apat, Nagtulong-tulong ang mga manggagawa na pumigil sa takdang pagsasara ng daan. Kaya sila ay nagkapit kamay. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? Pumigil. A. Hadlangan po. tama, hadlangan. Panghuli, panglima, Si Mr. Reyes ay nagtakda ng araw na dapat patubusan ng mga sangla, lupa, ng mga magsasaka, kaya siya ay nagbigay ng kondisyon. Ito ay ibig sabihin ng salitang may salungguhit. Utang. Utang na dapat bayaran. tama. Ito ay utang na dapat bayaran. Isang araw, si Maya ay inutusan ng kanyang ina na bumili sa tindahan. Mga bata, kayo, inutusan ba kayo ng inyong mga magulang? Opo. Ano ang nais niyong malaman sa kwento? Okay, Jovelyn? Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa utos o bili ng magulang?
Maaari mo ba itong isulat sa pisara? Muli, Jovelyn, kung basahin mo muli ang tanong. Ano ang kahalagahan ng May tumatawag. pagpili ng magulang? Meron ako ditong inihandang kwento. Ang utos ni nanay. Mga bata, basahin niyo nga kung ano ang pamagat ng ating kwento. Ang utos ni nanay. Ang utos ni nanay. Ang utos ni nanay. Isang umaga, Isang umaga, inutusan ni nanay si Maya inutusan ni nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pandesal. Bumili ka ng 3 itlog at 10 pisong pandesal. Ito ang pera. Heto ang pera. Opo, nanay. May 3 itlog at 10 pandesal. Opo, nanay. 3 itlog at 10 pandesal. Uulitin ko po para hindi ko makakalimutan. Sagot ni Maya. Ulit ko po para hindi ko makalimutan, sagot ni Maya. Sige, mabutit na isip mo iyon. Sabi ni nanay. Sige, mabuti at naisip mo yun, sabi ni nanay. Habang naglalakad si Maya papuntang tindahan, Habang naglalakad si Maya papuntang tindahan, paulit-ulit niya sinasabi ang bibilhin niya. paulit-ulit niya ang sinasabi ang bibili niya. 3 itlog at 10 pandesal. 3 itlog at 10 pandesal. 3 itlog at 10 pandesal. 3 itlog, 10 pandesal. Nakarating na si Maya sa tindahan. Nakarating na si Maya sa tindahan. Ni Aling Perla. Opo, Aling Perla. 3 itlog at 10 pandesal. Ang utos po sa akin ni nanay. Opo, Aling Perla, 3 itlog at 10 pandesal po, utos po sa akin ni nanay. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. At nagsimula na maglakad pa uwi si Maya. Nagsimula na maglakad po, uwi si Maya. Maya, may nalimutan ka yata. Maya, may nalimutan ka yata. Tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Tawag ni Aling Perla mula sa tindahan. Wala po. 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko. Sagot ni Maya. Wala. Akala ko'y 30 ang binayaran. Wala po, 3 itlog at 10 pandesal po ang binili ko, sagot ni Maya. Nakalimutan mo magbayad. Iha, sabi ni Aling Perla. Nakalimutan mong magbayad, iha, sabi ni Aling Perla. Ay nako po, pasensya na po Aling Perla. Ito po ang bayad. Ay naku po, pasensya na po, Aling Perla, ito na po ang bayad. Sabi ni Maya. Sabi ni Maya. Iabot niya ang pera kay Aling Perla at tinanggap ni Maya. Inabot niya ang pera kay Aling Perla at tinanggap ni Maya.
Pagdating ni Maya sa bahay, Pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. ibinigay niya ang kanyang binili kay nanay. Buti naman at hindi mo nalimutan ang utos ko, sabi ni nanay. Buti naman at hindi mo nalimutan ang utos ko, sabi ni nanay. Ngumiti lamang si Maya. Ngumiti lamang si Maya. Mga bata, ano ang unang nangyari sa kwento? Ay. Mga bata, ano ang pamagat ng kwento? Ang utos ni nanay. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Maya, si nanay ni Maya at si Aling Perla. Tama. Si Maya, si Aling Perla at ang nanay ni Maya. Ano ang nangyari sa tindahan ni Aling Perla? Nag-usap po si Maya at si Aling Perla. Tungkol po sa nalimutan na bayad po ni Maya. Tama. Kung kayo si Maya, ano ang maipapayo niyong tamang gawin ni Maya kapag siya ay inuutusan ng kanyang ina? Sumunod po sa utos. Tama, sumunod sa utos. So, sagutan natin ang muli natin balikan ang ating tanong. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa utos o bilin ng magulang? Mahalaga pong sundin natin ang utos ng ating magulang para po hindi tayo mapagalitan. Tama, upang hindi tayo mapagalitan ng ating mga magulang. Ano ang unang nangyari sa kwento? Ano ang unang nangyari sa kwento? Nausap ng nanay si Maya. Kinausap ng nanay si Maya. Ay, ano ang sinabi ng nanay ni Maya sa kanya? Nabili po siya ng 3 itlog at 10 pandesal. Kayong mga bata, inuutosan din ba kayo ng inyong mga magulang na bumili sa tindahan? Opo. Sinusunod niyo ba ang mga iniuutos sa inyo ng inyong mga magulang? Opo. Mga bata, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng mga magulang? Para ang kahalagahan po ay Para po, hindi mapahamak. Upang hindi tayo mapahamak, ano pa? para po hindi mapagalitan. Tama, para hindi tayo mapagalitan ng ating mga magulang. Ano ang unang ginawa ni Maya sa kwento? Sumunod po siya sa utos ng kanyang nanay. Tama, sumunod si Maya sa utos ng kanyang nanay. Tama ba ang ginawa ni Maya? Opo. Tama ang ginawa ni Maya, ang pagsunod sa utos ng kanyang nanay. Sa pangalawa, ano ang pangalawang nangyari sa kwento? Naglakad na po si Maya. Tama, naglakad na si Maya. Saan patungo si Maya? Sa tindahan ni Aling Perla. Tama, sa tindahan ni Aling Perla. Ano ang bili ng nanay ni Maya? Bilhin po yung mga pabili sa kanya, makatulog sa kanya. Tama. Kayo mga bata, ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay bibili ng inyong mga magulang sa tindahan? Sinasaulog po yung bibilhin. Minsan po isinusulat sa malinis na papel. Tama. Maaari natin itong isulat or paulit-ulit na itong banggitin para hindi natin ito malimutan. O mga bata, ano ang muli? Ano ang pangatlong nangyari sa kwento? Bumili na po si Maya sa tindahan. Tama, bumili na si Maya sa tindahan. Pagkatapos bumili, anong nangyari sa tindahan ni Aling Perla? Sinabi na po niya kay Aling Perla yung bibilhin niya. Sinabi na nila kung ano ang bibilihin niya. Ay, anong mga bata ang nangyari
Pagkatapos Mga bote bumili ni bakal. Maya. Kalimutan niyo pong magbayad. Nakakalimutan Ah, kayo mga bata, minsan nalilimutan nyo rin bang magbayad? Opo. Kapag nalilimutan nyo magbayad, ano ang inyong ginagawa? Bumabalik po. Tama, kailangan nating bumalik para tayo ay magbayad. O mga bata, ano ang pang-apat na nangyari sa kwento? Bumalik po si Maya at Uwi na po siya. umuwi na. Si Maya. Nabili ba ni Maya ang pinabibili ng kanyang ina? Opo. Ano ang naramdaman ng kanyang ina sa binili ni Maya? Masaya. Saya. Kapag kayo inutusan ng inyong magulang, pag naibibigay ninyo yung inyong binili, ano ang nararamdaman ng inyo? Ano yan po? Masaya po. Masaya. Masaya na kayo, masaya pa ang inyong mga magulang. O, mga bata, ano ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa larawan? Kapag susunod-sunod ang mga pangyayari, ayon sa pagtatala ng sunod-sunod na nangyari, maaari rin itong gamitin ng Mga bata, na pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento batay sa mga larawan. At maaari din natin itong lagyan ng bilang para mapagkasunod-sunod natin ang mga pangyayari. Ulitin nyo nga mga bata. Kapag susunod-sunod ang pangyayari sa kwento, batay sa mga larawan. O mga bata, may nais pa ba kayong itanong? Wala na wala na po. Naintindihan nyo ba ang ating talakayan ngayong araw? Opo. Mabuti kung gayon. Maraming salamat sa inyo.